kunyari. This is not coming out video, so yeah, this is just about me having my haircut. Hi guys, my name is Nikki, and for today's vlog, I am going to walk you through my hair journey. I'll be sharing to you some of the pros and cons of having a short hair. And I'm also going to share some tips for you guys who are guys talaga. For you ladies and girls na gustong magpagupit ng sobrang maiksing buhok. Yeah, if you guys are interested, then please keep on watching. Try ko na magpa long hair, straight hair, curly hair, and of course, magpa super short hair like pixie cut back when I was in college. The reason why I started to explore a lot of hairstyle is because wala lang, trip ko lang. Tsaka, hindi kasi ako masyadong attached sa buhok ko. Kumbaga, hindi ko siya iniiyakan, kunyari kapag sobrang haba na niya, tapos nagpagupit ako. Pero may times pa rin na natatakot ako kasi baka mamaya sobrang iksi pag hindi ko masyadong feel na super iksi yung buhok ko. Para sa akin, life is short. So, ayoko namang lagi na lang akong straight hair. Nice talaga for me yung long hair. Para sa akin, yun yung pinakabagay ko. It's just that, pag long hair kasi ako guys, mainit dito sa Pilipinas and sobrang pawisin kong babae. So guys, ito yung mga cons na i-expect nyo dapat. Mangyari talaga siya kahit hindi mo first time na magpagupit ng ganito. Unang-una guys is it will catch eyes, attention. You'll have to experience all these hairs. And you're also going to be expecting some positive and negative comments maliban sa mga strangers, aside from strangers and sa mga coworkers, friends, makakatanggap din kayo ng sariling opinion ng inyong mga family members, o ate nyo, kuya nyo, mama nyo, tatay nyo. And of course, kung meron kayong jowa, makakatanggap din kayo ng matinding reaction sa kanila. So, dun nyo rin malalaman kung kayo ba ay mahal talaga ng inyong jowa. Kung yung tipong ganito na ka-iksi, besh, do you still like me? Do you still love me? Do you still find me sexy, be? Ganon. Mag-e-expect kayo guys sa mga reaction ng tao lagi sa inyo. May mga reaction kayong matatanggap na, be, okay ka lang ba? Be, naka-drugs ka ba? Be, patay na ba yung gumupit sa'yo? Buhay pa. Ganon. So, bahala na kayo kung anong isasagot niyo sa kanila. No? So, huwag kayong ma-offend pag merong nagtanong sa inyo kung okay ka lang, kasi back up siya ng science na there are people now who cut their hair kasi nga meron silang pinagdadaanan. So, isipin nyo na lang na at least nag-care sila. Merong magtatanong sa inyo, tibo ka ba? Be, bye ka ba? Be, girl din ba gusto mo? Ganun. And ayun na nga, may magtatanong at magtatanong sa'yo kung tibo ka ba or hindi. Hanggang sa magsawa ka na sa mga tanong nila. So, kung nagbabalak kang magpagupit ng inyong buhok dahil sa gusto mong wala ka nang iisipin, dahil pagod ka nang mag-ponytail ng inyong buhok, abay, mag-isip ka po ulit dahil having a short hair, especially like this, is a little bit hard to style. Hindi siya good hair day every single day like today. You cannot tie your hair into a ponytail. You can put your hair on a bun. You can clip your hair like yung pang girly clips. You're going to be best friends with hairsprays, gel, and wax. Medyo nagustuhan mo na ang iyong pagiging short hair, beshi waps. Having a short hair, papadalas ka sa mga salon, sa barbershop, kasi punta na ako sa barbershop. Aaminin ko, every time na nagpapa-short hair ako, papatingin pa rin ako sa mga babaeng long hair, magandang buhok, maiinggit at maiinggit ka sa ibang babaeng mahaba ang buhok. Darating ka sa point na yun. Pero depende sa'yo kung magsisisi ka or hindi. Ako kasi minsan nagsisisi ako eh. Pero wala magagawa. Ito yung gusto ko eh. Bakit ba? If your hair is going to be this short, for me, I think it's a little bit hard to regrow my hair in a year. Medyo kailangan kong maging patient at magantay. I-discipline ang aking sarili na wag mo nang putulin. Be, stop. I-stop. Now guys, let's go to the pros. So after all those negativity ng mga sinasabi ko sa inyo, pupunta naman tayo ngayon sa mga pros for having a short hair. So unang-una dyan is magaan po siya sa ulo. Kalas init guys. Pangalawa, alam nyo, pag nagpapagupit ako ng short hair, I always feel like I'm empowered. I always feel like I'm edgy. Mas free and unique pag medyo short yung aking hair. The reason behind it is probably because not
every girl in the room wants their hair to be as short as mine or some of us. Kasi meron din ako mga kakilalang nagpapa-short hair, as in like pixie cut, yung iba, sila Joy, sila Irene, nagpapa-pixie cut sila. Super konti ko lang mga nakikilalang babae na nagpapa-pixie cut. But then, I'm also happy to know na medyo dumadami na sila. So, hindi na katulad nung dati na siguro halos walang nagpapa-pixie cut. Kasi ngayon, more of like edgy look for women. Ganun. So, hindi na siya necessarily pag nagpagupit ka, ibig sabihin lang nun, pusong lalaki ka. Next na pros, guys, is girls, less shampoo and conditioner. So, mapapalaban ka lang dun sa hairspray, gels, and wax. Pero doon sa shampoo and conditioner, medyo mababawasan every time na maliligo ka. And of course, after mong maligo, mas mabilis matuyo ang short hair compared sa inyong long hair. So, siguro kahit na medyo basa pa yung buhok mo after 5 to 10 minutes, no, pag medyo nakahangina na siya, mas mabilis na siyang matuyo. At kailangan mo lang siyang ayus-ayusin, ganun. Pak, you're ready to go. So, kung ikaw ay laging nagka-cram, nagmamadali, siguro kailangan mong i-consider ang pagpapaiksi ng iyong buhok. Hey. So, if it's going to be your first time you're planning to cut your hair, then my first advice would be think it over and over again. As in, pag-isipan mo siyang mabuti. Number 2 is wait for a month or 2. And if you still want a very short hair like mine, maybe you really deserve a haircut. So, ayun, pumunta ka na sa salon, girl. Kailangan mo lang talaga mag-antay, girl, ng 1 or 2 months siguro. And then, if gusto mo pa rin, then probably time for you to chop off your hair. Number 3, I suggest for you to go to a trusted hairdresser kung saan ikaw ay komportable. Magpa-reserve ka na lang din. Tell your hairdresser prior to your appointment kung ano yung peg mo. And then, you can also get his or her feedback kung sa tingin niya din ba ay pabagay ito sa'yo. Kung gusto mo lang namang malaman yung opinion niya. Ngayon, kung ayaw mo namang i-take into consideration yung opinion ng ibang tao kasi gusto mo lang talagang i-try to at ako talaga yung masusunod, okay lang din naman yun. So, kailangan mo lang dalhin yung photo. So, mag-save ka na sa Pinterest, sa Instagram ng mga peg mong look. Save it sa iyong phone at ipakita mo sa kanya. Also guys, if kayo ay magpapagupit ng sobrang iksing buhok, kagaya ko, and yung hair nyo, never pa siyang napa-rebond, never siyang na-perm, never siyang nalagyan ng hair color, as in virgin hair, long hair, i-check nyo dun sa mga website kung ano yung requirements ng pwede. Baka kasi interesado kayong mag-donate ng hairs and just follow all the guidelines or requirements nila for you to donate. Ako kasi personally, hindi pa ako nakakapag-donate kasi, ayun na nga, minsan kasi nagpapa-perm ako or nagpapa-straight ng hair and hindi kasi tumatanggap ng ganun yun yung iba sa pagkakaalam ko. Ewan ko lang ngayon ha, pero before nung nag-check ako, hindi sila tumatanggap ng nagpapa-hair color, straight, or any other treatments na ginawa sa hair. So, might as well check it na lang para ma-sure. Tapos yung may certain length din kung saan nila pwede nilang tanggapin. So, ayun. Once again guys, my name is Nikki and thank you so much for watching this video. If nag-enjoy kayo, then please don't hesitate to click on the subscribe button down below. And kung meron kayong suggestions for my next vlog, please don't forget to drop your comments on the comment section down below. And I'll see you again on my next vlog. Bye! Make my earthquake, oh, make my earthquake. Riding around, cause I'm shaking me up and it's making my heart break. Make my earthquake, oh, you make my earthquake. Riding around, cause I'm shaking me up and it's making my heart break. Don't make me smile.